Ay, nandito po tayo lahat at bago po ako mag-umpisa, ay samahin mo na po ako sa isang maikling panalangin. O dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umaga nito. Salamat sa biyaya mo, pagpapala mo, pag-iingat mo. Salamat Panginoon sa lahat ng iyong pagbabay, pagpatuloy sa amin sa malipas na isang linggo. Panginoon, sa amin pong pagpapatuloy, amin pong hinihingi ang biyaya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang magbigay sa amin ng pangunawa, magbukas sa aming puso at isip, at sigit sa lahat, Panginoon, ay ang maging kalakasan natin ang bawat salita, Panginoon, namin marinig. Sa inyo pong lingkod, inyong gagamitin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magbigay o Diyos ng talino, at sigit sa lahat, Panginoon, ay ang manipahayag ang iyong mga salita ng buong katotohanan at walang pag-aalinlangan. Dalangin namin ito, O Diyos, sa lahat po ng inyong iglesia sa umaga nito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So, sino dito yung mahilig mag-online shopping? Ayun, si Arlo. Hindi ka mag-add to cart ko si Arlo. Add to cart. Alam niyo po yung bunso ko, itong mga bata ko nun. Lalo na yung bunso ko. Ano yan eh, nahiram niya yung cellphone ko. Tapos, magbabrowse yan. Tapos sasabihin niya sa akin, Pa, bilhin mo nga ito. Bilhin mo nga ito. Sasabihin ko naman sa kanya, ang problema na, sige go. At ilagay mo na. Ang akala niya, pag in-add to cart niya, na-order na. So, ang gawa niya ngayon, add to cart siya na, add to cart. Add to cart siya na, add to cart. May limit pala yun, naging 200 lang. And after a few days, sasabihin niya sa akin, kailan ba darating? Ako na. Nakapending pa. Pag pinangat ko, nakapending pa eh. Hindi ba na-order? Nung bata siya, nagagawa mo yun. Di ba? Pero ngayon, hindi na. Bakit? Kasi tinitignan niya na expected delivery date. Kailan daw darating? Hinaabangan niya yun. So, tinitignan niya, sa Tuesday. Ganun na. Pero sa pag-shopping po natin online, napakarami nun yung mabibili mo na akala mo ay original, pero darating ay fake, no? Counterfeit. Kumbaga, para, halimbawa, pag bumili ka doon ng sapatos, pag pumunta ka sa mall, talagang 5,000, 6,000, 3,000, gano'n yung presyo ng sapatos. Then, pag bumili ka doon sa online, makukuha mo mga around 2,000, 2,800, 2,500, 1,500, gano'n, no? Gano'n eh, pag dumating, yung box, kamukha. Tama? Pag binuksan mo, pati yung pagkaka-wrap niya, kamukha. Pag binuksan mo, kamukha. Pag hindi nito kaloso yung mata mo, kahit anong tingin mo sa malayo, totoo sa original. Pero, pag sanay kang nagsusuot ng sapatos na medyo may pag isinuot mo, doon mo mararamdaman yung pagkakaiba. Iba yung pakiramdam, iba yung sa paa. Yung medyo may presyo, yung original laban doon sa counterfeit. Tama? O halimbawa, bumili tayo ng, ano yung binibili natin yung madalas? Hindi kasi ako binili sa sapatos eh. Jordan 33. Jordan 33. Oh, Jordan 33. Hindi ko nga ito. Ano yung Jordan? Jordan, ano ba natin yung Jordan? No? Mga basketball shoes. Kasi marami na mamalekta niyan eh. Di ba marami na mamalekta niyan? Ngayon, sa panahon natin ngayon, napakarami ng counterfeit. Right? Napakarami ng counterfeit. Maging sa internet, pag tinignan ko yung mga nag-generate ng AI ngayon, almost lifelike na yung itsura niya. Naalala ko yung chewing ko, naglalaro ako ng game. Nilalaro ko ng chewing. Pagpasok niya, tumayo siya ng matagal. Nakagaling siya. Oo, daw na. Ano pinapanood ng pelikula? Sabi niya sa akin. Ang akala niya, yung cutscene doon sa game
ay pelikula. Hindi niya alam na it's just a part of the game. CGI pala yun. Yung mga yun. So somewhere, someone, no, ang mundo natin is full of, sa panahon natin ngayon is full of counterfeit. And it also goes back, ganun din sa ating mga Christian. No? There's a lot of us na kung saan ay, at hindi naman po yun, pati mga katuruan. Alam mo po nakakalungkot ko minsan, pag may mga kausap ka. No? May mga kausap ka na tao na nasira yung kanilang pananampalataya, nasira yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Because yung narinig nila na isang katuruan, o narinig nila ng Ebanghelyo ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. Nakakalungkot ko yun kapag nakakaano ako ng gano'n. Kasi parang sabi ko, sayang, kung mararamdaman mo, kapag kausap mo sila, na totoo yung pag-ibig nila sa Diyos. Nagnanais talaga sila na makilala, maunawaan yung Panginoon. Subalit, sa kasamaang palad, ang unang dumago sa kanila ay yung Ebanghelyo ng Balik. So marami kung research niya, meron tayong 10 na existing ngayon na false gospels. Ngayong araw po ito, bibigyan ko lang po ng punto, tatlo. Kasi sila yung pinaka-prevalent. Ibig sabihin sila yung talagang nagagamit. Pero umpisahan ko po ating pag-aaral sa libro ng Genesis, chapter 3, verse 1 to 5, na kung saan dito nag-umpisa yung pinakamalakas at pinaka-effective na sandata ng ating kalaban. Ng ating kalaban. Sabi na rito, ang ahas ang pinakatusong hayop na nilikha ng Diyos. Tinanong nito ang babae. Sino yung babae? Hindi si Hindi si Eva. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng alinmang bunga ng punong kahoy sa halamanan? So, titignan natin yung question, it's on a general sense, right? Ang tinanong ni Satan sa kanya is it true? Totoo ba na bawal kayong kumain ng kahit na ano dito? No? So, ibig sabihin, sabi nung niligay kita, kasi kung titignan po natin yung Eden is malaking lugar. Yung pinaglagyan sa tao is napakaliit na parte, isang hardin sa Eden. Sabi niya, di ba? So, nandun yung mag-asawa. Ay, nandun yung babae at saka yung lalaki. Kaya, tinanong ng ahas, ay totoo bang bawal kayong kumain ng kahit ano dito sa hardin na ito? And then sumagot ang babae, maaari namin kainin ang bunga ng punong kahoy dito sa halamanan. Sabi na, pwede mo namin kainin lahat. No? Pero, doon sa puno, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna, ito po yung sabi ni Lord. Huwag ninyong kakainin, ni iipuin man ito, kung hindi mamamatay kayo. So kung babalikan natin, dun sa chapter 2, ang sinabi lang talaga ng Panginoon doon is huwag ninyong kakainin. Hindi niya sinabi ng Panginoon na kapag hinipo mo ito, ay mamamatay ka rin. So ano nangyari? Yung babae, nung sinagot niya yung kalaban, sinagot niya yung ahas, dinagdagan niya yung salita ng Panginoon. Dahil ang sabi niya dito, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin, ni iipuin. Subalit, hindi nagmula sa bibig ng Diyos yung sinabi niya na huwag ninyong iipuin. At dahil doon, nagkaroon ng butas. Nagkaroon ng butas ang kalaban upang alam niya, pwede niyang madaya. Pwede niyang kunin si Eva at gamitin. At ang sabi niya, sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sapagkat alam ng Diyos na sa oras na kayo'y kumain ito, malidilat ang inyong mga mata at magiging tulad kayo ng Diyos, marunong kumilala ng mabuti at
masama. Alam po ninyo, kung titignan nyo dyan, unang-una, yung ating mga magulang, si Adan at si Eva, alam ba nila yung ibig sabihin ng salitang mamatay? Para sa kanila, concept lang yun. Right? Concept lang yun. Bakit? Kasi hindi pa sila nakakita ng taong namatay. Hindi pa sila nakakita ng kahit na anong nilalang na namatay. Sinabi lang sa kanila ng Panginoon na kapag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Alam nila na yung mamamatay ay mapapahamak sila. Subalit, para sa kanila, napaka-inosente nila. They're too innocent. Childlike innocence. Dahil wala silang alam na kahit na ano, the only thing na alam nilang nag-coexist sa kanila at that time was God. Tapos may lalaki. And then yung challenge niya kung ano yung sinabi ng lumikha sa kanila. Kaya sabi niya, hindi totoo yan. Siguro sabi ng babae, explain mo. Hindi kayo mamamatay. In which, in reality, hindi talaga sila mamamatay. Dahil hindi sila mamamatay on the physical sense, kundi in a spiritual sense. Mawawala yung koneksyon, mawawala yung malalim na relasyon ng tao sa Diyos. No? At kung minsan po sa atin, yan ang ginagamit na malaki ng talak. Sasabihin na, hindi rin yan totoo. Huwag kang mag-alala. Okay lang yan. This is Sir Rose. Okay lang yan. Maintindihan ka ni Lord. Okay lang yan. Makapatawad ka naman ni Lord eh. Sige, tara. So, ito po siya. Note number 1. Not everything that sounds spiritual truth comes from God. Discernment. Hindi lahat ng bagay na makaririnig ninyo na parang tama ay nagmula sa Diyos. Hindi lang. That's why it's very crucial, it's very critical na the basis of our faith, the basis of our belief, ay nakapako dito sa salita ng Panginoon. Because there are things na naririnig niyo ng mukhang tama. Number 2, the most dangerous deception is truth corrupted by error. Yan. Partially correct. Somewhat correct. Somewhat may katotohanan. But, nababalutan na. Yun yung pinakamalaking deception. Yung mukhang tama. Kaya kapag nag-browse ka sa online, kung nag-browse ka, ano ba yung napanood yung TikTok? Yung, syempre, yung kinuhang modelo, iit. Ba yung maliliit yung ewan, maliliit yung kita, gano'n, no? Siya, may malaki siya. So, ang iniisip niya, ang ini-imagine niya, pag dumating yung damit, magiging gano'n yung itsura niya. Parang gano'n. No? There is somewhat truth in it, but covered in it. Pangatlo, sabi niya, it disguises itself as light, captures the heart, but blinds the mind. No? Bakit? Kasi maniniwalagan ka. Ano? Mas maniniwalagan ka yun. Pero mag-blank ko yung isip. Kasi most do you for it. So, pinamagatan ko po siya, ayan si Eva, example natin si Eva, kausap niya yung ahas. No? Huwag niyo po gagawin yan,
kalapit sa ahas. Maya-maya, may makita kayong ahas, kausapin nyo rin ng malapitan. Napanood ko ninyo yung incident ni Pastor Oyet na video na yung isang pastor ay sabi ng literal, sabi niya na kahit na kagat ng ahas ay hindi siya mamamatay o kahit asunin hindi siya mapakagat siya sa ahas sa cobra. Sa ngayon po ay siguro gusto na siya kasi matagal talaga na yung video eh. Namatay po siya. Pinamagatan ko po siya, discerning truth in a world of counterfeit gospel. So, prelude po yan para po sa series ko, dalawang magkasunod. Discerning truth in a world of counterfeit gospels. Bakit napakaraming counterfeit gospels ngayon? Number one, ito kasi sinabi niya, sa ikalawang Timoteo chapter 4, verse 3 to 4. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ang mga tao sa wastong araw. Sa halip, ang gagawin nila, hahanap sila ng mga tagapagturo na magtuturo lamang ng mga bagay na gusto nilang marinig. Itatalikod nila ang kanilang pandinig sa katotohanan at ibabalik sa mga. So, kung titignan mo dito si Apostol Pablo, kung sumulat siya kay Timoteo, si Timoteo is a very young pastor. Very young pastor. Isa sa mga bagay agad na ipinaalala ni Apostol Pablo sa kanya is be ready and be prepared. Kasi one day, sabi na darating yung araw na yung mga itinuturo natin, yung mga sound doctrine na itinuturo natin, will no longer be accepted by people. Ayaw na nila tanggapin, ayaw na nilang kilalanin. And what they will do, sabi niya, is hahanap sila ng mga tagapagturo na magtuturo lamang sa kanila kung gusto nila naman. Bakit mo sa tingin ninyo sila Ezekiel, sila Isaiah, sila Hosea, yung mga Old Testament prophets natin, very unpopular sila sa bayan ng Israel. Bakit maraming tao ng panahon na buhay sila ay galit na galit sa kanila? It's because what they're teaching is the right teaching. Pero ang tao, meron ng mga tintenga. At dahil sa mga tintenga na yun, what they will do is they will look for people. Kahit si Apostol Pablo binanggit niya yan. Sabi niya Apostol Pablo, kung sabi niya, piliin ninyo yung mga paborito ninyo yung tagapagsalita. Sabi niya, parang bigyan niya. So there's a point, no? There's a point in time, or there will be a point in time, at kahit ngayon nangyayari, that a lot of people will no longer heed or will no longer listen to some doctrine. At kung bakit naging very powerful itong mga false gospels na to, is because people started to look, naghahanap sila ng isang samahan o isang iglesia na kung saan ang magbibigay sa kanila ng bagay na gusto lamang nila marinig. And I will point out 4 destructive gospels existing today. So number 1 to dito, may idea ba kayo? Number 1 is prosperity gospel. Prosperity gospel. It has been, I think, nag-umpisa ito mga around 1980s, 80s, 70s, prosperity gospel. Marami sa tao, they are, kung papakinggan mo, they're not aware that what's being preached is about prosperity. Sino na po dito nakadalo sa isang mga gawain na kung saan yung preacher is a prosperity gospel preacher? So, ano ba yung mga core teachings ng mga ito? Marahil ay nakapunta na rin kayo, nakadalo kayo, nakarinig kayo, pero you're not knowing kung ano yung pinapangaral because it sounds perfectly okay. Right? It sounds perfectly okay, pero out
from the biblical truth or out from what Christ can preach. Pag ang church ko, it's nothing wrong preaching the prosperity. Tama? Hindi na wala namang masama kapag preach siya ng prosperity. But if it will be, kung iyon lamang yung focus ng isang iglesia o ng isang mangangaral is about prosperity gospel, then they are in a load of papunta sila, pabagsak sila, and they are dragging people to hell. Bakit po? Alam po ninyo, meron ako nakausap who was prosperity gospel, at matagal siya sa loob ng prosperity gospel. And habang kinakausap ko siya, you would see the pain in sa kanya. Makikita ko yung pain sa kanya. Kasi it feels like hindi nagiging parang palaging merong kulang. So what are the core teachings of prosperity gospel? Number one, faith brings wealth, health, and success. May masama ba dyan? Wala naman, di ba? Wala naman. There's nothing wrong with it. Ang Panginoon, biniyayaan niya ang bawat isa sa atin, ayon sa ating kakayahan. Whatever you have right now is the thing that you can manage. Kung ano yung meron ka, ibigay sa iyo ng Panginoon yan kasi yan yung kaya mo hawakan. If that exceeds dun sa bagay na binigay niya sa iyo, you will fall. Yun dapat yung pananampalataya natin. Tama? Binigay sa atin ng Panginoon, sabi niya, siksik, at umaapaw. Pero minsan inalis nila yung wastong takal, yun yung unang word wastong takal, siksik, at umaapaw. Pero kung maririnig mo ang prosperity gospel preacher, what they would say is that siksik, at umaapaw. So you have to read by context. Pag tinignan mo doon, ang sinasabi ng Panginoon, sino nakakita ng takalan? Sino nagsasaing? Lahat tayo, di ba? Sino nakakita dito ng takalan? Di ba yung sa rice cooker may kasama yung takalan? Yung sa takalan, pag kinuha mo gano'n, parang tama yung sukat ng tubig, di ba? I-level mo gano'n na isip. Kaya sabi ng Panginoon, wastong takal. It is based not on the things that you do, but it's based on what you can handle. Kaya sabi niya, yung binibigay niya sa'yo is something that you can manage. Something na kaya mong hawakan, something that you can still glorify the Lord. Yung bagay na binibigay niya sa'yo, kaya hindi ka nag-i-exceed, is because God is protecting you. Bakit? If you exceed too much, you will have greed. Huwag tayo magtakal. Right? Kaya sabi ng Panginoon, always be thankful. Kasi God is always protecting us. Palagi niya tayo pinoprotektahan ng kanyang mga anak. Sabi na rito, sa kanilang maniniwala, God's will is always health and wealth. Ibig sabihin, kapag ikaw ay isa daw mananampalataya sa Panginoon, kailangan ikaw ay malusog. Walang sakit. Mayaman, may pera, hindi kapos, hindi nakikikalos. Naalala ko tuloy yung nagsabi sa akin. Sabi ko nung pastor ko. Kaya ako may sakit kasi mahina yung pananampalataya ko. Wow! Ano? Mahina yung pananampalataya ko. May sakit ka kaya dahil mahina yung pananampalataya ko. Sino nagsabi ko? Where is the biblical basis of it? No? God will, sabi nila, palagi daw na dapat health and wealth. No? Kaya kung makikita mo, pangalawa, sabi niya, positive, ito mahilig sila, positive confessions. Alam niyo, nung una kong marinig itong name and claimant na doctrine na ito, hindi ko siya maintindihan. Ano sabihin itong name and claimant? Kasi narinig ko na lang siya nung napasok ako sa circle ng mga charismatics. And sabi, ano yung name and claimant? Ang core belief nila is that kapag sinambit mo, i-claim mo, God will do it.
Tama mo mali? Right, di ba? That's it. No? It means, kaya sabi niya, the name and claim it are to believe to unlock blessings. Kasi kapag sinambit mo raw, and you claim it, mangyayari at magaling. Which totally contradict what the Word of God says. Kasi ang sinasabi niya dito is that you are making the power. You have the power to move the God. Nag-igalaw yung kamay ng Diyos forcibly because you have claimed in the name of God. Sabi ko nila ito, isa pa sa mga nakita ko paniniwala nila is that giving money is taught as sowing a seed that guarantees financial return and multiplication from God. Alam ko rin nakadalo ko ng ilang pagsamba sa mga prosperity gospels. And I assure you, siguro hindi lang isa o dalawang beses kumangulekta yung mga yan. Napakarami. Ang daming klaseng offering. No? Daming klaseng offering. Hindi mo na alam kung pumunta ka doon, baon mo 100. So yung unang offering, dahil generous ka, binigay mo na 100. Dahil ang akala mo isa lang. Nasanay kang isa lang eh. Tama? Nasanay siyang isa lang eh. Isang beses lang dada. Matagal ako sumasama sa Methodist bago ako naging damasama ako sa AG. No? At sa Methodist, isang beses lang dadaan yung basket o yung offering box. Diba? Isang beses lang dadaan yun. Pagod ko na hulog pagkakos na. So nung napadalo ako sa AG, isang malaking conference na indikahan ako. Siyempre, nung dumayo ako, estudyante pa ako. Sa tulong ko sa generous ka naman. Pagkatapos umawi, meron ulit. Teka, papasahin ko na ito. Pero nahihiya ka naman na hindi magbigay. Tama? So, gagawin mo, piso. Piso. Malaki pang piso na huwag kayong galala. Ang pamasahin ko ng piso sa tricycle. Piso estudyante. Nalihulog ng gano'n piso. Pagkatapos nung awit, susunod, preaching. Nasa kalagitnaan ng preaching, may dadaan ulit na basket. Sabi ko, naku, ibenta ko na yung kidney mo nila. Matapos yung service. Bakit? Kasi sa dami ng preaching. Alam niyo po kung bakit? Their core belief or their core teaching is that para ka daw nagtatanim. At kapag nagtatanim ka ng nagtatanim financially, God is somewhat obligated, no, to return it to you financially and multiply. Yan yung thinking nila. That's the reason why, no, tinawag siya prosperity gospel. Because wala kang sa 3 beses kong pagdalo, walang church service sa kanila na hindi about prosperity and giving. And people are flocking. No? Ang dami pumupunta. Kahit na hiling nila, kailangan mo magbigay. No? If you are asked, humingi ka ng prayer, magbibigay ka. Magpapabisita ka, magbibigay ka. Ibisitahin ka ni pastor, magbibigay ka. Isipin niyo yun. It becomes a burden na kung saan the gospel is ano, kapag hindi ka nagbigay, wala kang faith. Those are the core teachings, no, ng mga ito. Then, tingnan natin, sabi niya, faith brings wealth, health, and success. Believers are encouraged to speak success, health, and prosperity into existence. Ito yung tinatawag nila kailangan positive yung sinasabi. The law of attraction. Yeah. Sino na nakarinig ka? Yeah. The law of attraction. Hanapin niyo yan. Isa itong katuruan, isang filosofiya na sinasabi ng marami na parang daw pumasok yung swerte. Parang pumasok yung swerte.
kailangan imbitahin mo sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi ako magsasalita ng negative. Pagharap ko sa sarili, sasabihin ko, ang pogi. Paglabas mo, sabi sa'yo, uy, pangit mo naman. Nawala na yung blessing. Diba? No. Alam niyo po, minsan nakarinig ako ng isang preacher. Sabi niya, ang preaching niya is about the power of I am. So I was thinking, kasi yung word na I am is a Old Testament term na ginagamit in addressing the Lord. No? So, na-curious ako and I said, pakitigan mo, maganda yung topic, the power of I am. Pero nung nagsalita siya, hindi pala si I am na God. Ikaw pala. Sasabihin mo, I am successful, I am beautiful. Pag mataba ka, I am sex. Pag may sakit ka, I am death. Ganun pala yun. And it's a part of teaching na kung saan suffering, trials, and sickness are minimized or dismissed and are not as unnecessary for Christian life. Ibig sabihin yan, yung mga bagay na yan ay dapat walang puwang sa buhay mo bilang isang Christian. At nakakalungkot, maraming tao po ang nahuhumali sa gospel. Naalala ko yung isang preacher, sabi niya, hindi niyo yung papel na to. Sino dito may problema sa pera, itaas ang kamay? Baka mayayaman kayo. Walang nagtaas ng kamay. Pero, yung preacher na to, sabi niya, sino dito walang problema sa pera? Dami nagtaas ng kamay. Kinawag niya isa, halika. Magkano kulang mo? Ayun. Kulang po ako ng 10,000. Bilhin mo to. Sa halagang 500. Itong papel na to. Tapos, isulat mo dyan 10,000. Pinag-pray ko na yan. Papel na yan. Pinag-pray ko na yan. Papel na yan. Na-bless na yan. Na ano na lahat yan ng aking holy laway. Sige ko. Tapos, ang gawin mo, pag natulog ka, itago mo sa ilalim ng unan. At pag-isip mo bukas sa umaga, dahil klinain mo na magkakaroon ka ng 10,000, in the name of Jesus, magiging 10,000 yung pamilya. Isipin ko ninyo. Isipin ninyo. The deceit, yung pandaraya na napakarami, at yung mga tao na nadalaya because of the deep desire yung kanilang nais na mangyari sa iyo. Ano ito sabi na? Salita ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang ating pananampalataya, yung ating paglilingkod, ay dahilan lamang para ma-bless tayo. Ang dahilan natin ay para maging maayos yung buhay natin, magkaroon tayo ng magandang kabuhayan, magkaroon tayo ng magandang buhay, magkaroon tayo ng magandang relasyon. At yun lang yung inaasahan natin na magaganap sa atin dito dahil sa ating pagtatapat at paglilingkod sa Panginoon, kawawa ka. Dahil ang pangako ng Diyos ay hindi sa buhay na ito. Ang pangako ng Diyos ay sa buhay na langit. Ang pag-asa mo ay hindi dito. Ang pag-asa mo ay yung buhay na dati. Yung buhay na walang hanggan. Yung pangako ng Diyos na sinabi na, palagi mong binabanggit, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes shall not perish but have an everlasting life. Ano yung pag-asa doon? Yung buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan na binigay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero kung ang pag-asa ng pananampalataya mo ay para maging maayos dito, kawawa ka. Dahil sigurado ko, hindi mapupulpil ng kahit anong bagay hindi ibig. Sabi niya dito,
Prosperity gospel is equal, it should bring wealth, health, and success. It's wrong. Kasi walang sinabi dyan ng Panginoon. Hindi pagkakalood niya sa iyo yung mga bagay na yun. Kristiyano ka, tatamad-tamad ka. Hindi ka nagtatrabaho. Diba? Umaasa ka sa sino nakatupad dito? Wala naman, diba? For peace. Marami. No, walang nakakalugod. Kasi yung for peace, nakakatulong yan. I would say nakakatulong talaga ng malaki yan. And I thank the government for it. Pero minsan, ginagamit din ng iba na sinasamantala. Ginagamit sa sugal, no? Ginagamit sa bisyo, which is dapat intent ang purpose ng gobyerno is para sa bata. Nire-purpose ng magulang para sa sarili. Hindi ganoon. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Sino magsasabi na madali? Ang buhay Kristiyano. Uusigin ka eh. Bakit ka uusigin? Kasi tatayuan mo yung pananampalataya mo. Paninindigan mo yung paniniwala mo. Isasabuhay mo yung katuruan ni Kristo. So, paano mangyayari na wala kang daranasin na pag-uusig? Kung ang mundong kinabibilangan natin ay palaging taliwas doon sa nais at kalooban ng ating Panginoon, makakaranas ka talaga. Mararanasan mo yung pag-uusig niya. Kaya nga sabi ng isang preacher, sabi niya, dahil dito, kung ang ating pananampalataya daw ay hindi tayo nakakaranas ng pag-uusig, check natin. Baka kamukha na talaga tayo ng mundo. Kasi ibig sabihin, napakakomportable ng pananampalataya natin na kung saan, kapag nagtabi kayo ng mga mundo at saka ikaw, ay hindi na kayo mapag-iwalay. Kumbaga, ano ba yung tawag doon? Biyak. Biyak sa bunga, parang gano'n. Pinagbiyak na bunga sa bunga, ano yun? Parang gano'n lang. Kasi naranas tayo ng pag-uusig. You will be questioned of your faith. Maliyaya kang uminom. Nasabi mo, ayaw kang uminom. Hindi pa ako uminom. Grabe ka naman, wala kang pakasama. Isang shot lang. Hindi po, wala. Isang shot lang, sigla. Hindi, wala kang pakasama eh. Siya po ka naman pala eh. Sige naman po siyang bote dito. Bote yung hiningi. Shot lang yung hiningi, bote yung hiningi. Meron pag-uusig. Meron pag-uusig mo yung nasa. Hindi yan, sa loob ng pamilya mo mismo yan. Sa loob ng family mo mismo, yung usig ka. Diba? Kasi gano'n. Kaya hindi siya magdadala ng kahit ng wealth. Alam po ninyo yung mga tao na nabaon sa ganito katuruan. Sila yung madalas magtanong. Ang tanong nila ganito, bakit yung mga masasama? Yung mayaman. Mantalang ako na nagtatapat, naghihirap. Kasi para sa kanila, yung ginagawa nila, dahil yun yung naka-invent sa thinking nila, nilalagay nila na responsibilidad ng Diyos. Na dahil ginagawa nila, nagkakanin sila, yung sowing sila, nagbibigay sila palagi, alam sila magbigay. Very generous sila. Masalamat, may mga generous tayo mga katawagbigay at engineers. Nagbibigay na generously, wala namang masama doon eh. But the problem is, yung thinking nila na dapat, Lord, dahil ginawa ko, I should have wealth, health, and success. It's very wrong. Hindi yan naloob. Sabi niya dito sa Filipos chapter 4 verse 30. Naranasan ko, ang sabi niya sa Pablo, naranasan ko ang magikahos. Naranasan ko rin ang
malagana. Natuto na akong masiyahan anuman ang aking kalagayan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng loob sa akin. So, hindi natin i-quote yan. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Hindi natin i-quote yan. Pero kung babasahin yung teksto, sinasabi ni Apostol Pablo, anumang lugar o anumang season ng buhay ko, I'm content. I'm happy. Panahon na ako'y gutom, panahon na ako'y masagana, panahon na ako ay wala, panahon na ako ay meron, masaya ako. Masaya ako at patuloy akong gumagawa. Bakit? Patuloy akong gumagawa. Bakit? Kasi lahat ng bagay na ito ay magagawa ko dahil si Kristo yung nagpapalakas sa akin. Yun yung point ni Paul. Pangalawa, so prosperity gospel po is a false gospel. It's a false gospel. Kung makabisita po kayo sa mga churches na ganito, I would suggest sabi ko kay Sister Rose, kwentuhan namin ako, nagbibigay kami. Tayo ba Sister Rose na church mo? Ang pangalan ay Anak ng Tumba, Fellowship. Hindi ko makalimutan yung video lang yan. Anak ng Tumba, Fellowship. Tayo mo, Anak ng Tumba, Fellowship. Kaya, very related ako dun sa, kasi, inayin niya, Anak ng Tumba, Fellowship. Tapos nung tumayo siya, merong taga-usok doon sa likod niya. Paano? Coming from heaven. Tawa ko na naman ng video lang yun. So that's prosperity gospel. Mababaw lang yan, but if you dig deeper, malalaman niyo, search nyo na lang kung sino yung mga ministries that is focusing more on prosperity. Next is the legalistic gospel. Legalistic gospel. Ang core teaching nito is that salvation is by works. The belief that you are saved by following the rules, the rituals, laws, rather than by grace through faith in Christ. Legalistic gospel. They are focusing more on salvation by works. Ano ibig sabihin ko tinawag natin salvation by works? It's a performance-based Christianity. Your standing with God depends on how well you obey certain rules or traditions. Halimbawa, hindi ka nag-shot ng polo, hindi ka nag-shot ng anything na, it's a rule na have to wear decent. Pero there is no certain rule na you are sinning kapag hindi ka nakapag-shot ng maayos. Remember, you have to measure or gauge ano yung capacity ng tao. So, it's a performance-based Christianity. Gaano marami yung nagagawang mabuti para ikaw ay maligtas. So, tatanungin ko kayo, alam nyo isa, gaano na ba karami yung nagawa ninyo mabuti para mapunta kayo sa langit? Gaano na karami? Diba? Dami na. May galaw kayo. Ito naman tanong ko, gaano naman karami ang ginawa ninyong kasalanan para mapunta kayo sa impyerno? Tapos saka natin isubtract. Yung ginawa ninyong mabuti, isubtract natin dun sa ginawa ninyong masama. Kapag lumabas sa inyong result, sa mathematics ninyo, ay lumabas kahit na 1 ang sagot. Kahit na 1 ang pinag-minus nyo may lumabas na 1, sigurado ka sa langit. Pero kapag ang lumabas dyan ay negative, sigurado ka sa impyerno. Yan po yung legalistic gospel. It's salvation by works.
Ang kaligtasan mo ay nakadepende sa iyong ina. They are focused on laws and not the gospel. Malalaman natin mamaya ngayon yung gospel. There's an emphasis is placed on what we must do for God instead of what Christ has already done for us. Yan ang focus. So napakaraming bawal. Do this, do that, do this, do that. Alam niyo po ba kung bakit si Kristo sinabi niya, my burden is light. My yoke is easy and my burden is light. Dahil kung babasahin niyo yung Torah, yung Old Testament, there are how many laws, how many do's and don'ts na nakasulat doon? There's a total of 653 na do's and don'ts. Sa New Testament, mayroong 1,000 plus. Sino makakasunod doon? Wala. Walang makakasunod doon. Kaya ano sabi ng Apostol Pablo, if you, by law, no soul will be saved. Walang maliligtas sa kautusan. Dahil kapag nagkasala ka, kung ikaw ay tagasunod ng kautusan at nagkasala ka sa isa, ikaw ay transgression na kautusan. Ibig sabihin, sinuway mo na yung buong kautusan. Kahit na isa lang yung nagawa mong pagkakamali, ikaw ay nagkamali sa lahat. Why? Because you will be judged. Kaya sabi ng Panginoon dito, ano sabi niya? External versus internal. The outward appearance are valued more than the inner transformation. Kaya nakikipaglaban si Kristo noon, dun sa mga Pariseo at sa mga Eskriba. Diba? Inuusdahan siya dahil hindi siya nagbukas ng kamay. Yung mga gusto niya na hindi nagbukas ng kamay. Sabi ko, yung mga gusto mo, hindi nagbukas ng kamay. Kaya ayon sa batas ni Moses, kailangan mo magbukas ng kamay. Bakit ka nagpagaling sa Sabado? Kaya alam mo sa kautusan ni Moses, bawal kang pagaling ng Sabado. Bawal kang kumilos, bawal kang gumawa. So they are more towards kung ano yung nakikita nila rather than the inner transformation. Sabi ng Panginoon, yung Sabado nilin na para sa akin yan. Sabi ng Panginoon, hindi naman yung pumapasok sa bibig mo at nagpaparami sa iyo yung lumalabas. So God is more towards the inner transformation, pero yung nasa yung mga tao, hinahanap nila is something that they can see. Something that is tangible. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ka, Tomas. Nakita mo, hindi ka rin naniwala, pero mas mapalad yung hindi nakakita sa bahay. Ano? Bakit? Very difficult, very problematic yung salvation of the world. It leads to pride or despair. Bakit? Number one. Pride, if you think you're doing well, amen, kasi you're doing a lot of work. Kapag active ka, mainit ka, lahat ng bagay, ito yung thinking ng marami. I'm holier than others. So, buti akong tao. Mas malakas yung pananampalataya ko kaysa sa tao. So, it builds pride. Pinakaya pa rin ng Diyos. It builds pride. Pero, kapag nag-fail ka naman, papasok ka sa depression, anxiety. Bakit? Kasi pakiramdam mo, hindi mo nagagawa, wala kang nagagawa ng marami. Nonetheless, talaga wala kang ginagawa. Ito lang yun. Pero kung nakukulangan ka, nakukulangan ka sa ginagawa. You're exerting effort person. Parang kulang. Ako nararamdaman ko yun. It's not kulang. Ang nangyayari, nagiging desperate ka ngayon. That's the problem. Kaya maraming tao pag nakausap mo yung mga malalaman mo agad if their belief system is about works. Pag kinausap mo pa lang sila. And most of the unbelievers, pag kinausap mo sila, they believe na yung works nila will save them. Kaya kung minsan pag may hindi kita ka sa church, sasabihin nila,
Tama ka sa church. Ayusin ko muna yung buhay ko. Pag ayos na, saka ako pupunta sa church. So, ibig kong sabihin, gagawin ko muna, banal yung buhay mo. Makapapalan na yun. Makapapalan. Because it is God. Ang Diyos ang nagpapapalo. Sabi niya dito, it also minimizes the cross. Bakit it minimizes the cross? Kasi if we could earn salvation by works, then Christ died for nothing. Pwede ka naman palang maligtas sa kabutihan mo. Ba't pa nagpapako si Kristo sa kanya? Ba't ka pa niya tinupos? Ba't pa siya nagpapalo? Bakit pa siya namatay? Di ba? Sarili mo naman pala yung makapagdilig sa iyo. Ibig sabihin ito yung katwiran mo, ang daladala mo. Iyaharap mo sa Diyos, Lord, napakabait yung tao. Kailangan mo akong papasukin sa langit. Pwede siguro yun, kung ang konsepto mo ng pagpasok sa langit, dahil sasabihin mo sa iyo, merong manok. No? Sasabihin niya sa iyo, kailangan mo rin nag-isa mo. Tandaan po natin, our salvation, kailanman, is not accounted by the works. In Galatians chapter 2, verse 22-21, sabi na, hindi ko isinasantabi ang kagandahang loob ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan or works, ay makakamit natin yung katwiran, yung righteousness. Si Kristo'y namatay nang wala pagulong. Paano po mangyayari yung ating sarili? Sabi niyo sa paano? Sabi niya dito. Good works are not the root of salvation. Okay? Hindi siya yun. But the fruit of salvation. It's the byproduct. Produkto yun ng pananampalataya. Yung pag-uwi ko. We are not saved by our good works, but we are saved for good works. Hindi tayo naligtas sa paggawa ng mabuti, ngunit tayo ay iniligtas para sa paggawa ng mabuti. Bakit? So that through them, sa mga gawa natin ito, others may see Christ in us. Yung liwanag at yung asin na sinasabi ni Kristo ay makita sa atin. Hindi tayo kumikilos para maligtas. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo iniligtas na ng Panginoon at hinihintay na lamang natin yung takdang panahon ng pagtanggap natin ng biyaya ng pangako ng Diyos. If our salvation is by works, kinukuha natin yung glory. But if our salvation is based on dahil tayo ay iniligtas na ng Panginoon, ginagawa natin ito mabuti, yung mga bagay na mabuti, as an acknowledgement that we have accepted Christ for His glory, yung ginagawa. There's a big difference. Napakalayo ng diferensya ng dalawang tao na naniniwala. Yung isa naniniwala na siya'y maliligtas sa kanyang gawa, at yung isa naniniwala sa grasya ng Diyos. Malayo rin. So, legalistic gospel po is also a false gospel. Legalism changed people to rules, but the true gospel free us in Christ. Ang Panginoon po ang nagbibigay ng kalayaan. Kaya sabi ng Panginoon, my yoke is easy and my burden is light. Yet, kinalaya tayo ng Diyos doon, pilit naman natin sinisisip yung aming sarili pabalik. So yan po yung dalawa. Ano yung number one?
Prosperity gospel. Yung pangalawa, legalistic gospel. So yung dalawa po, sa katapusan ko i-discuss. Sa katapusan ko i-discuss. Huwag kayo mawawala. Huwag kayo mawawala. Kasi pag nawala kayo, ako, hindi maririnig, hindi malay nyo, doon pala yung paniniwala niya. Pero alam po ninyo, one way or another, minsan nare-realize natin na somewhat nandun pala yung aking faith. No? Nandun pala yung mga bagay pala na yun na akala ko ay tama, nandun yung aking pananampalataya. And for whatever reason, hindi natin namamalayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, no, ang sabi ng Panginoon, kailangan tayo maging mapag. Kasi, be wise. Sabi niya, be wise as a serpent, but be gentle as a dove. Kailangan isipin. It's not everything na naririnig natin. Parang ganito lang yan eh. Sa business. Ito ang magawa sa business. Pag sa business, sila sa mga pyramid scheme. Kapag ang bako, magkano pa interest ng bako pag nag-deposit ba? 2%. Diba? Per annum yun. Per annum. Pag deposit ka, 2%. Malaki-laki na yun. 2.30, 2.30, 3%. Yung mga digital banks ngayon, nagbibigay sila 5%. So, ngayon, pag merong scammer na lalapit sa'yo, kung yung bangko mapapabalik ng puhunan sa'yo, mapapabalik siya ng interest sa'yo at the rate of 2%, yung scammer, ito sasabihin niya sa'yo, 20%. Alam niyo po ba kung bakit nadadaya ang maraming tao? It's because of greed. They want instant gratitude. At ganun po yung mga false gospels natin. No? Ang pinufilfil. Kung ang sinasabi ng Panginoon, eto, iniiksig nila yung bagay na hindi naman nakasulat sa salita. Sino ba naman dito, no? Sino ba naman dito, kung sasabihin sa'yo ng pastor ko, sabihin ng pastor ko, mag-sow kayo ng seed. Naalala ko, yung isang pastor na negro, sabi na, sinabi sa akin ng Panginoon, Espiritu ng Panginoon, pag mayroong preacher na nagsabi nun, na sinasabi niya na, sinabi sa kanya ng Espiritu ng Panginoon, patuhin niyo, kasi hindi totoo. Kalokohan. Sabi niya, sinasabi sa akin ng Espiritu ng Panginoon, lahat kayo magbibigay ng $1,000. Ay, ano? Gano'n $1,000? 55,000? 55,000? 55 exchange rate. Tapos, alam niyo kung pinagawa niya? Nung nag-alisan yung mga tao, nagtaywan yung mga miyembro, nagdala pag-aalisan dahil hindi na gusto. Sabi niya, saan niya yung pinto? Pinastrak niya yung pinto. Inibig niya yung mga miyembro dahil gusto niya daw makabuo ng $40,000. $40,000 dahil bibili siya ng bago niya sasakyan. Sipin mo yun. Pinasara niya yung pinto. Trinap niya yung mga miyembro niya doon. And then sabi niya, hindi kayo lalabas kaya hindi nabubuo yung $40,000. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon sa akin, kailangan ko bumili ng bago sasakyan, kailangan ko ng $40,000. Hindi mabait yung mga miyembro hindi lang ito. Kasi kung ako'y bawal dito lang ito. Pupulutin ko talaga ito. Alam po ninyo, ang kalaban palagi gumagamit ng pandaraya. At yung pandaraya niya ay palagi may kaakibat na katotohanan. Kaya kailangan mapanuri tayo sa lahat. Samahan niyo po ako sa panalangin. Sa bilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga. Salamat po Diyos sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkabay at pagpapagubay sa amin.
Amin pong hinihingi, Panginoon, ipagkaloob po ninyo, O Diyos, yung pangunawa namin. Amin pong ma-discern, Lord, kung ano po yung totoo at hindi. Amin pong maunawaan ng iyong salita. Magtiwala lamang kami, Panginoon, kung ano ang sinasabi ng iyong banal na kasulatan. At ito ang maging sandigan at haligi ng aming pananampalataya, O Diyos, ang pag-aalam at pagkatuto sa iyong kaloob. Maraming salamat po at dalangin po namin na protektahan mo kami sa mga mandaraya, Panginoon, at kakain mo kami sa mundo. Dahil po nito ay aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at Amen.